Okay, let's solve this problem. A load W is to be lifted using the crane which is hinged at B as shown in the figure. So the value of x sub 1 is 8 meters, x sub 2 is 4 meters, and h is 9 meters. If yung W is 24 kilonewtons, so determine the total reaction at B, neglecting the weight of the boom. And if the allowable tension of the cable AC is 48 kilonewtons, so find the maximum value of W, neglect the weight of the boom. If the boom weighs 8 kilonewton and the allowable tension of the cable AC is 50 kilonewton, so find the maximum value of W. So to calculate this one, so kumbaga sa problem, given yung x sub 1 natin which is 8 meters, x sub 2 which is 4 meters, nito is 9 meters. No? So it's very convenient first na i-calculate kung may mga, kasi gagawin mo man itong forces, di ba? And then, pag may forces ka, so usually, gusto nating gawin at i-broke down to components, no? So, it's very convenient na kung may mga incline ka, so kunin mo muna yung mga angle. So, in this case, kukunin ko yung angle theta dito, which is the same sa angle theta dito. So, to calculate yung angle theta na to, so pwede na i-consider yung triangle na to. Ayan, no? So, we can now calculate the theta, which is just tangent inverse, no? 9, the opposite side over the adjacent, no? Which is 8 plus 4. So, using our calculator, so we have 36.87 degrees. Okay, ngayon may theta ka na. So, ngayon pwede natin putulin to, itong cable na to, and then we just isolate itong free body diagram para sa system na to. Okay? So, kumbaga, yung weight natin, which is 24 kilonewton, so ito, tension to. So, yung tension na yan, so pwede nating gawan ng x component at y component. So, for the x component, that is just simply t cosine ng theta, which is 36.87. So, for the y naman, dito, so negligible na lang yung diameter dito. No? So, we have t sine 36.87. So, sine naman yun. Okay? So, ngayon, dito naman sa B, may mga, ano yan, naka-hinge yan eh. So, meaning may reaction dyan. So, meron kang BY, tsaka meron kang BX. So, para ma-cancel out lang yung mga forces na yan, dito na lang tayo mag-moment, di ba? So, meaning mawawala yan, no? During summation of moment. Okay? So, yung mangyayari, sa summation of moment natin dito sa point B, so assume ko na lang na yung ganitong ikot, positive. So, kumbaga, itong 24 kilonewton na yan, iikot yan with the same direction doon sa assumption natin. Okay? So, meaning, yung 24 kilonewton should be taken as positive. So, meron kang 24 times yung moment arm niya. Okay? Yung moment arm niya which is laging perpendicular, no, to the force. So, kumbaga, 24 times yung 4 meters. So, aside from that, itong T sine 36.87 also taken as positive, no? Kasi the same naman yung dalawa. So, mag-plus pa tayo ng T sine 36.87 times 4 meters. So, okay na tayo dito sa dalawa, no? Yung natitirang force na lang is ito, no? Kasi ito, pwede naman itong wala na to, no? Kasi ginawa na nating x and y component. So, kumbaga, for T cosine 36.87, so yung ikot niya naman, patungo dito sa point B, is baliktad doon sa assumption natin. So, it should be taken as negative. So, meron kang negative T cosine of 36.87 times yung moment arm niya, which is laging perpendicular doon sa force. Yung perpendicular distance natin is itong h naman, no? Patungo dito sa point B. And then we know yung h is 9 meters. So, it should be T cosine ng 36.87 times 9 meters. So, I think wala na tayong ibang force. So, pwede na tayong mag-equal to 0. So, using your calculator, so, makukuha natin yung sagot dito. So, kumbaga, meron kang 24 times 4 plus yung alpha x natin sine yung 36.87 times yung 4 meters.
Minus natin yan nung alpha x cosine ng 36.87 times yung 9 meters. So, alpha equal ng 0, shift solve lang natin. So, meron na tayong sagot. So, meron kang 20 kilonewton. Okay? So, yung 20 kilonewton na yan, by the way, pwede mo din siyang isolve ng ganitong way na. So, pwede mo tong papuntahin dito sa AC. Papuntahin dito sa point A, no? So, parang ganito. Ayan. Then, itong force, ibaba ko na lang din, no? Para isang line lang yung i-consider natin. Okay? So, parang ganun. So, ngayon, considering itong line na to, so magmo-moment ka dito, di ba? Kasi may mga forces man dito. So, para mawala lang yung mga forces na yan, so dito ka na lang mag-moment. So, by summation of moment dito sa point B, so ganun pa rin, no? Yung ganitong ikot, taken as positive. So, kumbaga, itong 24 na to, iikot yan with the same direction sa assumption natin. So, 24 times 4, no? Pero itong t sine 36.87, iikot yan baliktad dito sa assumption natin. So, kumbaga, it should be taken as negative. Pero yung moment arm niya ngayon is itong 8 meters. So, meron kang negative ng t sine 36.87 times yung 8. So, I think wala tayong ibang force kasi itong t cosine 36.87 maka-cancel out kasi yan. Kasi nag-coincide siya dito sa point B. So, wala na, no? So, kumbaga, ito lang yun, tsaka ito. So, pwede na tayo mag-equal to 0. Then, we can now calculate the value of t. So, yung nangyayari, ito magiging minus, no? And then, ito 8 meters na. Then, matatanggal mo na to. So, mas mas maliit yung equilibrium equation mo. And then, mas madali siya. Okay? So, 20 kilonewton. Okay? So, maraming way mag-solve ng ganitong problem. Okay, ngayon, for the reaction, kasi yung tanong naman is yung reaction dito sa point B. So, kumbaga, hindi pati ito yung sagot na. So, yung tanong is yung reaction dito sa point B. So, meron kang By, which is equal nung ito, t sine 36.87 plus yung 24, na. And then, for the Bx naman, which is equal nung t cosine 36.87. So, ganun pa rin, no? Yung analysis mo, kahit dito yung yung reaction natin sa point B yung tanong. So, kahit andito yung force mo, ganun pa rin naman. So, meron kang By, so ito pa rin yung dalawa. And then, for the Bx, ito pa rin yan. So, either way, andito ka man, or andito, so, pareho lang, na? So, by summation ng forces along x equal to 0, so, meron kang Bx, which is equal nung t cosine 36.87. So, thus, yung Bx mo is 16.014 kilonewton. And for the y naman, summation of forces along y equal to 0. Lahat ng forces going up is taken as positive. So, kumbaga, yung By natin is just equal nung 24 plus nung t sine 36.87. And then we know yung t is 20. So, we can now calculate the value of By, which is 35.98 kilonewton. So, ngayon, to calculate yung Rb, so, pwede na tayo mag-Pythagorean, di ba? So, yung Rb is just square root lang ng Bx squared plus yung By squared. So, thus, we have Rb, which is square root lang ng 16.014 squared plus yung 35.98 squared. So, thus, we have Rb, which is 39.4 kilonewton. Okay? So, ganun lang naman, na? So, pag makakita ka ng mga ganitong setup nung calculation, pwede mong ilagay yan sa mode complex. Okay? So, lagay natin sa mode complex. So, sa mode complex, so, kumbaga, kukuha ka naman moment dito, di ba? So, before mo yung mode complex is para yan sa parang ma-accelerate mo lang yung calculation mo from summation of forces along x punta dito sa RB. Gusto nating i-accelerate yan
Pero kailangan mo ng trigger, no? So dapat meron kang value ng t first. So kukunin mo yung value ng t. So ganun pa rin yung kanina, summation of forces, summation of moment dito sa point B equal to 0. So meron kang 24 times 4 divided by 8 sine 36.87. So yun tulad kanina. So meron kang 24 times 4. Ito siya. Diba? Mag-summation ng moment naman dito. And then yung distance dito is itong 8. Then meron siyang sine 36.87. So kung titignan mo yung ganitong setup, di ba yung ito siya? Yung ito siya. Di ba? Andito yan. Nakikita mo. So kung gagawa ka ng, kasi kailangan natin pag magmo-moment ka, so yung force mo tsaka yung distance mo laging perpendicular. So kung titignan mo itong 8 sine 36.87, so parang ano yan eh, kasi yung t mo is andito. So perpendicular distance niya patungo dito is ito yun. So ngayon, di ba 90 degrees yan kasi perpendicular man, so meaning normal na. So meron kang triangle na ganito. So ito yung magiging hypotenuse mo. Ito yung angle niya. So meaning, makukuha mo yung value na to, which is yung 8 sine ng 36.87. So parang ganito lang yan. Ha? So yung force mo dito, andito yan. So may perpendicular. Meron kang T, and then yung distance niya is 8 sine 36.87. Perpendicular distance. So kung nandun dito, yung 24, then yung perpendicular distance niya is 4. So kaya 24 times 4 divided by 8 sine ng 36.87. So, using your calculator, makakuha mo 20 kilonewton. So, ang daming way mag-solve ng mga ganitong problem. So, ngayon, kasi gusto nating i-accelerate yung summation of forces x hanggang patungo doon sa reaction, so we can just use the function na mode complex. Na. Kumbaga, di ba, yung b natin, mayroong bx yan, mayroong by, may reaction dyan. Na. Ito yung gusto nating makuha agad. Na. So, yung gagawin lang natin, yung kailangan lamang natin is yung mga R, di ba? Yung R tsaka theta na kung mag-move complex ka. So, yung mga components dito, pwede natin tanggalin na yan. Okay? So, kumbaga, ito lang yun. Yung T. So, doon natin kailangan ng components niya. So, yung T, yung RB, tsaka yung 24. So, since isa lang yung tanong, then meron kang T, meron kang W, so meaning pwede mong ilagay sa mode complex to. So, yung gagawin mo lang, punta ka lang ng mode 2. Punta ka ng mode 2 dito. So, punta ka sa mode and 2. So, first, i-model mo muna itong 24 kilonewton. So, meron kang 24. And then, yung angle niya, laging with respect to positive x-axis yan. Ha? Counterclockwise, taken as positive. So, kumbaga, yung angle niya is 270 degrees. Tama na? So, 270 degrees. So, parang ganito. Okay. By the way, yung theta dito is also the same sa theta dito. So, for 24, parang dito yan. With respect to positive x-axis, counterclockwise ka patungo sa force na to. So, meron kang 270 degrees. So, for t naman, so, laging plus yan kasi ginawa natin vectors eh. So, meron kang t, which is yung 20. Yung angle niya is with respect to positive x-axis. Kumbaga, galing yan dito, patungo ka sa force na to. Okay? Kung saan yung direction niya, na? So, doon ka, papunta. So, kumbaga, meron siyang 180 plus yung theta. So, meron kang 180 plus yung theta, which is yung 36.87. Okay? So, yun lang. So, meron nga ganyan. Ha? So, parang ito yan. Ha? So, kumbaga, meron kang 180 plus theta. So, yung t natin is 20. So, angle ng 180 plus 36.87. So, okay naman, no? Kasi dalawa lang man yung force. Ito yung hahanapin mo. So, ngayon, pwede ka nang apps 1. So, punta ka sa apps 1. Yan. Makuha mo yung resultant ng dalawang force na to. No? Pero ito siya is resisting man kasi ito applied to. So, kumbaga, yung makukuha mong sagot dito is kabaliktaran ng makuha mo dito sa RB. Kasi yung RB, resistance yan eh. So, parang equilibrant na lang nung makuha natin dito. Anyway, compute ko muna. So, meron kang 39.4 angle ng 113.96. So, again, apps 1 ka, then using your calculator, ito yung makakompute mo, di ba? So, kung i-visualize mo yan, parang ganito yan, ha?
Okay? Parang ganito yan. So, meron kang reaction or yung resultant na 39.4, yung angle niya is negative. Kumbaga, with respect to positive x-axis, pag negative ka sa, ano yan, clockwise, no? So, going down yan, parang ganito. Pag positive, yun naman yung counter, no? So, meron ka ditong 113.96. So, again, hindi yan yung ito, no? Yung RB, resistance niya, ito applied to. So, kumbaga, yung RB is equilibrant na. So, pwede nating ano yan. Pero pareho lang yung ano nila, reaction, no? Kasi equilibrant eh. So, parang ganito lang yan, no? So, ayan, di ba? So, meaning, yung RB is equal nung 39.4. So, bali, pagka-solve mo ng mode complex, kung ano yung makuha mong reaction, yung resultant dito, yun na din yung reaction mo dito sa point B. Pero at least, alam mo na ito yan, yung parang resultant ng dalawa, no? Ito equilibrant to, no? Parang resisting kasi yan, ito applied yung dalawa, no? So, ganun, no? So, at least na-visualize lang natin. Pero anyway, pagka lagay mo ng mode complex, may sagot ka na agad, no? Kasi pareho naman yung dalawa. So, thus, yung RB natin is ito ng 39.4 kN. So, the answer is letter A. Okay? So, ang daming way mag-solve ng problem. So, dito naman sa part 2, no? Ano lang, yung first, parang kukumputin mo lang yung W provided na meron kang tension dito sa cable AC. So, kumbaga, meron kang tension dito na 48. Pagkano mo pa rin yan sa components, meron kang 48 cosine ng 36.87. Ganun din dito, 48 sine 36.87. So, ngayon, meron kang W. So, pwede ka mag-moment dito sa point B. So, by summation ng moment sa point B, ganun pa rin. So, lahat ng ikot na ganito, taken as positive. So, yung W, the same nung ikot natin, yung assume na rotation natin. So, that should be taken as positive, no? So, meron kang W times 4. Okay? Ganun din yung sa 48 sine 36.87. Ito namang 48 cosine 36.87, yung ikot niya is baliktad dito sa assumption natin. So, it should be taken as negative. So, meron kang negative ng 48 cosine 36.87 times yung perpendicular distance niya, which is yung h, which is 9 meters. So, parang ganito. So, I think wala ka ng ibang force. So, pwede ka na mag-equal to 0. So, using your calculator, makakuha mo yung W na sa. So, ganun. So, meron kang 57.6 kilonewton. So, pwede mo rin siyang i-analyze ng pag ganito. Okay? Yung kanina. So, pwede rin ganyan, ha? Mas madali yan pag ganun. Okay? Kahit saan sa dalawa na actually para naman yung sagot. So, ito mas madali lang, no? Kasi mas maliit yung equilibrium equation na magagawa mo. Kasi makakancel out yung 48 cosine 36.87. Kasi pag mag-summation ka ng moment dito sa point B, inline yan sila, cancel out to. So, lahat ng forces na going dun sa point kung saan ka gusto mag-summation ng moment, okay, gawa ng equilibrium equation, makakancel out yun, no? Yung galing dyan, patungo dyan, no? Cancel out lahat yan. So, matitira lang is itong 48 sine 36.87 tsaka yung W. So, ganun pa rin, no? So, summation ng moment dito sa point B equal to 0. And then, we assume na yung ganitong ikot is taken as positive. So, meron kang W times yung 4, the same direction. So, it should be taken as positive. Yung 48 sine 36.87 naman, that is baliktad dito sa assumption natin. So, it should be taken as negative. Times yung distance niya na 8 meters. So, I think okay na tayo dito. So, pwede na tayong mag-equal to 0. And then, we can now calculate the value of W, which is 57.6 kilonewton. Okay? So, ang daming way. Pwedeng ganito. Mas madali. Pwede rin ganito. Okay? Depende yan sa'yo. No? Minsan kasi, pag ano yung naubinsahan mo, doon ka na lang din, no? So, kanya-kanya lang yan. No? Pero maraming way mag-solve ng problem. Punta tayo sa part 3. No? So, yung part 3, pareho lang naman. No? May nadagdag lang na weight ng boom, which is 8 kilonewton. Again, alam naman natin na yung weight mag-a-act yan sa center of gravity. Di ba? So, since yung data lang natin is yung length lang naman nito kasi yung meron ka lang 4 meters, 9 meters. So,
So, meaning masolve mo yung length na yan. So, wala ka ng ibang parameters na pwede. So, you can assume na yung weight is acting midway dito sa length na to, no? So, kung midway yan mag-act, so meaning, considering yung horizontal projection niya, mag-act din yan midway dito sa 4 meters. So, kumbaga, we can assume na yung 8 kilonewton na to, yung center of gravity niya dito. Okay? Yung weight laging sa center of gravity yan. Ha? So, kumbaga, yung distance nito is midway nung 4 meters. Okay na, na? So, I think yun pa rin, no? So, meron kang tension dito this time is 50 kilonewton. So, broke down to components. So, with a y, no? And then, we can now formulate the equation. So, again, yung W is required in the problem. So, nga pala, na, maximum yung term na ginamit kasi yung ginamit mong T kasi dito is allowable. Kumbaga, yun na din yung pinaka-maximum tension na kaya ng cable dito. So, meaning, yung sa maximum value, yung tanong niya is, ano yung safe value for the W? Okay, anyway, by summation of moment dito sa point B equal to 0. So, ganun pa rin. We assume na yung ganitong ikot is taken as positive. So, first, yung W, iikot yan in the same direction dun sa assumption natin. So, it should be W times 4 meters. Na? Yung 8 kilonewton naman, okay. First, ito, no, kasi inline sila. So, next is yung 50 sine 36.87 times 4 meters. Next is yung 8 kilonewton. So, iikot niya in the same direction pa rin. So, tingin as positive. Pero this time, yung moment arm niya is hanggang 2 meters lang. So, 8 times 2. So, yung natitirang force na lang is itong x component ng t, which is yung 50. So, iikot yan ng baliktad sa assumption natin. So, it should be taken as negative. So, negative 50 cosine ng 36.7 times yung moment arm niya, which is laging perpendicular dun sa force, no? So, which is yung 9 meters. So, I think wala na tayong ibang force. So, pwede na tayong mag-equal to 0. Then, we can now calculate the value of W, which is 56 kilonewton. So, again, pwede mong i-analyze yan ng ganito din. Okay? So, pwede mong i-extend na lang to para ma-cancel out yung 50 cosine 36.87. Okay? So, parang ganyan. Okay. So, bale, mag-moment tayo dito sa point B. So, ito maka-cancel out kasi inline siya. So, yung matitirang force na lang is itong 50 sine 36.87 tsaka yung 8 tsaka yung W. So, by summation of moment dito sa point B, so, nun pa rin, yung ganitong ikot is taken as positive. So, meron kang W times 4. Aside from that, itong 8 din, plus 8 times 2. Then, ito siya, baliktad, na? Kasi baliktad yung ikot niya sa assumption natin. So, it should be taken as negative. Negative 50 sine of 36.87 times yung distance niya hanggang B, which is 8 meters. So, pwede na tayo mag-equal to 0. Then, we can now calculate using our calculator. Double check na natin. So, kumbaga, meron kang alpha x times 4 plus 8 times 2 minus yung 50 sine ng 36.87 times 8. Okay. 8 then equal to 0. Should solve. So, we have 56. Ganun yun. Okay? So, I think that's it, na? So, thank you and see you around.